Mga ka-MB, kung hearty at happy na ang morning natin ngayon, aba mas titindi pa yan dahil aalamin natin ang sining na puno ng puso at pixels. Kasama syempre ang ating guest na napaka-pretty dito sa Ang Artsy Mo. At kasama nga natin ngayong umaga ang napakaganda, napaka-fresh, napakatangkad na si Heather. Isang digital artist mula sa Isabela State University. How is it? Oh, naka-open na yan. Pinatay mo. Oh, hindi pala. Pero house is the you, is the me, is the do. How is the me, is the you, is the everybody else are in the good of? Yes, of course. Okay naman po ako ngayon. I'm happy to be here. Hey! Taga-Echage ka ba? Echage. Oo. Opo. Taga-Echage po ako. Oh, see? Galing. Hindi mo alam yun? Hindi. Totoo ba? Ngayon ko lang nalaman. Isa kang digital artist. When did you start or how did you discover na you have a talent for digital art? Some may call it talent, but I prefer to call it skill. Kasi po, nagsisimula na akong mag-draw nung bata pa lang po ako. Pero doodles lang po sa notebook. Ako po yung type of bata dati na ang kalat-kalat ng notebook kasi punong-puno ng doodles. Tapos yung mga doodles ko naman, puro naman mga babaeng kung ano-ano yung sinusuot. And then, bigla na lang pong hindi ko siya masyadong pinagtuunan ng pansin. And nung pandemic, 'di ba, since it's the time na parang lahat tayo nagkaroon ng awakening. Ganun. Doon po ako nagkaroon din ng awakening ko na I want to pursue this, yung art na to. Gusto ko siya gawing digital. So from paper to gadget. Opo. Kasi nung time na yon, nahihirapan po akong mag-traditional. And I wanted to pursue naman. Kung hindi ko kaya ang traditional, why not make it digital? Tapos, ang hirap din po pala. Oo. Pero eto nakikita natin ngayon. Oo, sige, ibalik po natin doon kasi nakikita natin yan. Nakikita natin ngayon dito yung mga gawa mo na anime. Eto ba yung style mo talaga? Yes po. Kasi, di ba nabanggit ko po na it's a skill? Kasi, literal na pagpapaguran mo muna bago ka maka-reach sa isang level na talagang magiging proud kang i-share ang work mo. In order to achieve that, need mo ng time na nag-art ka lang ng nag-art. And sa time na yon, you need inspiration. So yung inspiration ko po is anime, in a sense, because it's what I like. Oo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga gawa mo, parang literal. Pang comics, no? Totoo. Pang manga. Pero may color. Oo. So, dito ka na nga sa anime na humaling talaga. Do you also do ba, anong tawag mo dito? Cosplay? I tried po once nung college po na first years, mga ganyan, nung may time pa po ako. Kaso, ayun po, nawalan ng time. Pero it's okay kasi tinuloy ko pa rin po mag-digital art. Oo, dito napansin ko, di ba dapat bawat hair stroke, nakikita, detailed lahat. Di ba sa paper kasi kapag nagpipaint or nag-ano tayo, nagdo-draw, may canvas, parang ano tawag doon, ida-draft mo muna. Ganon din ba sa digital? Opo. There's this misconception na digital art is not art. Kasi daw, digital naman marami kang cheat codes, kumbaga. But no. Kasi if it's not art, if it's a cheat code, edi sana, nung pandemic pa lang, ganito na yung mga artworks ko. Ganyan nakaganda. Oo. Hindi naman nagsimula ako na ganun pa rin. Stickman pa rin nung una. Tapos, hindi ko nga alam mag-render. I don't even know color theory. So, lahat yan pinag-aralan ko, pinagtiyagaan ko, hanggang sa ma-reach ko yung level na proud na akong i-share yung artworks ko. So skill talaga ito kasi nga una sa lahat, inaral mo din siya. Pero did you go to special classes or special schools para lang matuto sa ganito or self-taught ka talaga? Self-taught po talaga. Ito naman po yung maganda sa age natin ngayon na techie. So, marami po tayong pwedeng matutunan online na kung wala kang budget like me, mag-art class,
You can try learning tutorials online. There are so many artists na ang gagaling ng mga tutorial nila at madaling matutunan. Sa isang output, ilang oras ang ginugugol mo doon para mabuo mo lang yun? Kung uninterrupted po, isang mga 4 hours ganon, kaya ko na pong magtapos nung ganyan po na artwork, yung fina-flash po. Ganyan. And of course, since it's a skill, along with of course the passion in doing so, kumikita ka na ba dito sa ginagawa mong Ginagamit mo na ba digital itong art? ano? Yes po. Actually po, lahat ng fina-flash nila ay commissions, except that one. Magkano naman yung dito, commission mo? Ano po, usually, yung mga portraits na ganyan, probably like 2K hanggang pinakamahal na siguro 14. Ganon. 14,000. Yeah. Oh, pero speaking of commission, Oo. sino-sino ang mga kliyente kliyente mo mo. talaga? Sino ang target mo dito? If you're looking for rush na commissions, usually you can find sa mga kababayan natin na Pinoy. But if you're looking for commissions naman na would take time, so yung mga clients mo doon ay yung mga talagang mahilig sa art. Mga streamers, VTubers, and most of them taga-ibang bansa. Western po. So, Western clients. yes po. Most of the time, yung mga Western clients, mahilig po sila sa streaming, ganon. And they use VTuber models. Yung mga models po nila na yun, need nila laging mag-produce ng artwork for their fans. So, sino ang hinahire nila? Digital artists. Kayo yun. papasok. Oo. Totoo. Pero paano mo nakukuha itong mga kliyente mo sa western side of the world? Pinaka mahahanap po talaga sila sa Twitter, ganon, sa X. But you can also find some of them, yung mga starting pa lang sa Facebook. Kasi there are groups. Parang mag-search ka lang, Art Commissions Group, VTuber Commissions Group, ganon. Pwede ka nang sumali po and then mahahanap mo sila doon. Sila nga ang hahanap sa'yo eh. Oh, Parang ganun. pero you have your own SOCMED ba na Doon ka na dun ka nakikita, yun na yung prino-promote mo and whatnot? Yes po. Although medyo inactive ako because busy, but meron naman po. Ano yon? Ano? Yung Ikeza-san ko po na Facebook. Ikeza-san. Usually kasi, artists use hindi yung real names po nila, yung mga digital artists. Di ba sa traditional po, yung real name nila. Oo. Pero sa industry naman po namin, mga gagawa din kami ng mga persona names namin. Actually, meron din sa mga traditional. Yes. Oo, merong pangalan dati yung mga magagaling na pintor nung mga sinaunang panahon din. Yes. Na hindi din yung Ginagamit yung real name nila. Gumagamit sila ng mga tinatawag din ng mga pen name, painter's name, mga ganon. Pero Oo. dito nga, kanina 'di ba yung mga anong tawag doon? Ginagawa mo is Oo. parang yun yung inspo ng pinapagawa sa Pero na-tribe mo na ba na yung mismong yung tao inano mo na siya? Hindi ko siya na-gets. Oo. Pero pinortray mo na siya. Nasubukan mo na ba na gumawa na ibang instead na mga anime, tao, mga pictures nila, ganon. Yes po. I call that naman po digital sketches. Anyway, speaking of digital sketches kasi, nagpagawa kami ng drawing naming dalawa. Ako, malapit sa realidad. Oo. Ayan! Ang cute! Si Angge, medyo malayo-layo sa Hoy, realidad. malapit yan. Super lapit. Parang sorry. nasa 92%. Ganda, Diba? Diba? Look at that. Diyan lang ako nagkaroon ng collarbone. Oo. Diyan ka rin nagkaroon ng, hindi, ang ganda mo dyan. Ang ganda pretty ko. mo. Even yung damit from Ma'am Kuhang-kuha. Thank Ma'am you so much. Julien. Oo. Diba? Diba? Kitang-kita talaga. Ang We're so pretty cute! there. Perfect. Ang perfect lang. Oo, ang perfect lang talaga. Parang yan dapat talaga yung itsura natin sa Oo totoo nga. eh. Dapat tayo lang yung drawing. Mapaglinlang Diba? lang. Yun. Pero Gano'ng maganda. matagal to ginawa? Yan po, 2 hours, ganun lang 2 po. hours na yan? Opo. Pero pag mga ganito na, mga magkano naman na yan siya? Oo. Ay, mura lang po yung mga ganyan. Hindi, I mean, magkano na siya kapag client talaga? Mura lang po kasi
mabilis ko lang po kasi gawin. Tapos hindi po siya nare-render masyado. Pero yung mga ganyan po, mga ano lang. 500. 500, ganun. Oo. Estimated, pinakamababa yun na yun. Pinabababa, ganun. Yung 500. Ay, may ano po kasi yan. Merong headshot, merong bus. 200. Mga ganun po. 300. Tapos full body 500. Para mga ganun po. Oo. Tapos kapag medyo malapit sa totoong buhay, 1,005. 1,000. Ganon. Tapos yung mahirap na ng detalye, presyo. mga 5,000, mga ganon na siya. Pero ang Tapos yung ganda. pinaka, yung kumpleto na lahat-lahat, mga nasa 10,000. yan na, yung 15 to 20, ganon. Opo. Oh. Ako na lang Ikaw, presyo. Manny. Sa kanya mo na tanong lahat. Oo. Uy, Oo. pero to be fair po, very close po yung description nyo. Parang ganun po kasi talaga. Yung Si nagpapamahal Todia. naman po talaga kasi sa mga artworks is the details. Oo. Hindi po yung character po, kung kunwari may suot lang silang napaka-garbo na dress. Oo. Alangan naman pong same price ang nakasuot na coat na character sa naka-dress na ball gown. So depende din sa sinusuot nila. Oo. So ito, Kapag syem- naka-gown, mas mahal. Mas mahal, Oo, mas tas may detailed. detalye pa, tas may mga Oo. Swarovski crystals pa. parang ito Pero mga yung ganyan-ganyan Inabel. lang, wala. Nakuha niya nga yung Inabel. Ang galing. Mas ang mahal galing. to, siguro nasa 800 yan. Wow. Sa akin kasi, yung ganda ng mukha kaya, 2,000 to. Wow! Gano'n. Whatever. Siyempre sa mga traditional din ng mga artist kasi, meron talagang artist black. Mm-mm. Meron din kayo nun. Meron po. Paano, how do you Handle it. deal with that? Continue lang po. Kasi meron po akong nakausap din na digital artist. Tapos tinanong ko din siya, how did you handle your art block? Tapos sabi niya po sa akin, tinuloy niya lang din po. Kasi hindi ka dapat tumigil. Magpahinga ka, pero ituloy mo. Yes, exactly. Kasi Totoo. sa pagtigil, doon po namamatay yung craft, yung passion. You should not do something na passion mo dahil lang sa masaya ka doon. But do it because it is your passion. Yes. Do Totoo it kahit umiiyak ka, Exactly. kahit hindi ka na masaya. Kasi pagdating din ng panahon, matutuwa at matutuwa ka ulit. Parang mahahanap mo din ulit yung happiness. Yes, so find your happiness despite of the things that you're going through. Because artist, dumadaan talaga siya sa mga moments na ganon. And once nga naman talagang tinigil mo yan, hindi mo na nilagyan ng mga kahoy-kahoy, yung apoy mamamatay. Totoo yan. Pero, do you think ba, in 5 years, kinukontinue mo pa rin yung ganitong career? Yes po. Totoo. It's become, kahit po source of income siya, kahit po siguro, hindi ko na siya source of income in the later years. Yes. Ano po, masaya po kasi. Mm, Masaya din makita yung reaction ng mga tao kapag nakikita nilang gusto nila yung work ko. Real. Yun po yung pinaka-motivating factor ko na yung reaction nila na masaya sila. Totoo yun. Kasi nung nakita ko talaga yung ginawa mo sa amin, as in nagtatatalon talaga, naglundag. Tumalon nga ako from 3rd floor sa sobrang saya. Hindi. Pero ang ganda, ang saya, and bala ko nga siyang ipa-frame kasi ikaw pa lang ang kauna-unahang nag-portray ng ano ko. Ako ang magiging pangalawa. Oo, ipapaano ko yan. Ipapa-frame ko yan with your name. Mensahe mo para sa mga nanonood sa ating umaga? Para po sa mga artists na nanonood, do not stop. Kahit pa feeling nyo na pangit, nakakahiyang ipakita, it's just you. Hindi nakakahiya. Everyone starts at 0. So, hindi tayo basta-basta nagja-jump lang sa 100. So, keep crafting. Kasi, keep doing your art. Kasi, baka magiging mas magaling pa kayo sa akin. Yes, totoo yan. Oo, may tinuturuan ka na ba pala? Ay, Wala pa. po. Pero kapag yung friends ko po gusto nila magpaturo, tinuturoan ko na. Oo. Ano At ko saka sabi? pride kasi Oo. yon ng mga artist na kapag meron silang tinuruan tas mas magaling, it's their pride. Hindi yun competition, no? Turuan mo nga ako para mas maging magaling ako sa iyo. Oo, turuan mo naman kami. Maraming salamat, Heather Crisostomo from the Isabela State University. Baka may nais kang i-shoutout dyan, pasalamatan. Shoutout po sa family ko sa Isabela. Miss ko na kayo. Tapos ano po, shoutout din po actually sa graduates po ng batch na
seniors po namin sa Isabela State University sa Bachelor of Arts in Communication. Nakalaya na kayo, guys. Wow! Susunod kayo. Susunod rin kayo. Oo. Ayan, wala na. Ala na po. Ay, Thank you po.